Ganon katindi mga kababayan. Ito mga kulto ni Kibuloy at ni Digong. Kung naniniwala kayo sa kapangyarihan ni Kibuloy na sinasabi ninyo, dahil sa pagkakulong niya, tumama na yung sunod-sunod na bagyo dito sa ating bansa at baha, bakit nadamay pati yung Sevilla, Spain? Di ba pati doon, binabaha? Pati yung Saudi Arabia, pati yung Bahrain, binabaha. Kasama ba yun sa sumpa ni Kibuloy? Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Tingnan naman mga kababayan dito sa amin sa Bicolandia, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Parang every week na lang nandito sa Bicol si President Bongbong Marcos po para sa pag-asikaso sa mga Bicolano dahil po sa sunod-sunod na pagtama ng bagyo. Hindi lang dito sa Bicol kundi sa iba pang parte ng ating bansa. So buti na lang mga kababayan, mayroon tayong napakasipag at mas maasikasong Pangulo. So mapalad pa rin po tayo. Ito po yung aerial inspection ng ating Pangulo sa Catanduanes. Sabi diyan, nagsagawa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si Catanduanes Governor Joseph Cua ng aerial inspection sa Catanduanes upang masuri ang lawak ng pinsalang idinulot ng Super Typhoon Pipito at matukoy ang mga pangailangan sa mga apektadong lugar. So malungkot yung ating Pangulo dahil sa sunod-sunod na bagyong pumasok sa ating bansa. Matindi po yung distroso sa mga pananim. Halos mga toothpick na lang yung itsura ng mga puno ng niyog. Kaya tuwang-tuwa naman yung mga mamamayang Filipino. Thank you PBBM, yung BBM Youth Movement Bataan. Thank you PBBM. Di man ma-appreciate ng iba ang tunay mong hangarin, naniniwala kami na tunay kang may malasakit sa mga Filipino. Sabi ni B. Angel A, good job PBBM. Kailangan talaga ang pag-monitor na ganyan para makita kung ano yung kailangang ayusin at itulong sa mga kababayan nating nasalanta. Seeing the President with local leaders gives hope that no one will be left behind in this recovery. Sabi ni Ferdita Fernandez, President Marcos' hands-on leadership shows the true meaning of caring for every Filipino community. Sabi ni Maxine Dilayla, kodo sa iyo PBBM. Wala kang pinipiling lugar para tumulong. Sabi ni Shawarma Flor de Lisa, tutok na tutok talaga ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung talagang kailangan para makita ng maayos ang pinsalang iniwan ng bagyo. Kanina, nasa labas tayo mga kababayan, nakasalubong ko yung mga trucks, napakahabang mga trucks mga kababayan, yung 24 truckloads na galing po sa House of Representatives. Ito po mga kababayan, dumating na dito sa Legazpi City. Yung iba naman po, through Ako Bicol, na ikarga na sa barko, papuntang Catanduanes. Yan 24 truckloads of essential supplies and 750 million in financial aid to Bicol. Dumating na kanina, nakasalubong ko mga kababayan dito sa Legazpi City. Napakahahabang mga trucks. Ayan po. Ito yung dumating kanina dito. Kasi kagabi siya mga kababayan lumarga galing dyan sa Congress. Yan po. Ang dami niyan mga kababayan. Yan po. So maraming salamat sa ating Pangulong Bongbong at saka kay Vice President
ay Vice President. Kay Speaker Martin Romualdez, yung Vice Presidente pala natin, mga kababayan, wala mang ginawa, magpasaway. At saka yung mga supporters ni Kibuloy, kung ano-ano yung pinopost po. Ayan John Abines, I just noticed since Pastor Kibuloy was in prison, a series of deadly typhoons and flood kept hitting Luzon and EDCA bases with great accuracy. Typhoon Q comes next. Ganon katindi, mga kababayan. Ito mga kulto ni Kibuloy at ni Digong. Kung naniniwala kayo sa kapangyarihan ni Kibuloy na sinasabi ninyo, dahil sa pagkakulong niya, tumama na yung sunod-sunod na bagyo dito sa ating bansa at baha, bakit nadamay pati yung Sevilla, Spain? Di ba pati doon, binabaha, pati yung Saudi Arabia, pati yung Bahrain, binabaha. Kasama ba yun sa sumpa ni Kibuloy? At saka, sabi nga natin, kung may kapangyarihan si Kibuloy, bakit hindi niya natigil yung pag-aresto sa kanya? Hindi niya na-stop? Sana yung mga authorities, lalo si General Nicolas Torre, na-stop niya sana, di ba? Kung ano-ano na lang na mga propaganda. Dito sa Pilipinas po, talagang naubos nga po ang alpabeto. Normal sa atin po ang pagtama ng bagyo. Laging may bagyo dito sa atin. At ang Catanduanes nga po, Land of the Howling Winds. Yan ang bansag, mga kababayan, sa Catanduanes. Pas talaga siya ng mga bagyo. At hindi lang Catanduanes, many parts of the country. And we have a changing climate. Kaya nga yun ang sinasabi ng ating Pangulong Bongbong na dahilan kung bakit kailangan nating baguhin ang mga preparations natin, pati mitigations, pati yung ating flood control. Kasi yung mga flood control projects, nandyan na niya yung mga flood control projects. Si Digong nagpagawa ng 11,000 plus, o idagdag pa yung 5,500. Kalahati lang na pinagawa ng ating Pangulong Bongbong. Nagbaha pa rin, na-overwhelm niya. Kasi nga, yung mga designs nito, hindi akma sa changing climate change. Naintindihan na ninyo, mga kulto. Lahat na lang ginagamit ninyo para sa inyong mga propaganda. Tumulong na kayo. Si Inday, mga kababayan, ang issue kay Inday yung Mary Grace Piatos. Sabi nga ni Congressman Joel Chua, mga kababayan, parang maraming Mary Grace Piatos ang kailangan natin anyang tingnan. Yan OBP's possible fake receipts, bigger issue than Piatos. But anyway, next time na natin pag-usapan yan, mga kababayan. Dito muna tayo sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong. So miniting niya, mga kababayan, yung mga officials ng Catanduanes, mga local officials. Ito po si Governor Cua. Ito siguro mga mayors ng Catanduanes. Ang kilala ko lang si Governor Cua. Sabi dito ni Francine Garcia, kitang-kita namin ang malasakit ninyo sa mga kababayan natin. Salamat PBBM sa pagpapahalaga sa agrikultura at lokal na industriya. Ayan yung relief operations ng ating Pangulo. Siya mismo talaga, hands-on po. Kaya masaya pa rin yung ating mga kababayan sa Catanduanes. Tingnan ninyo, nakangiti na sila. Kahit tinamaan ng bagyo, makita lang yung ating Pangulo. Siyempre yung ating Pangulo, kahit malungkot siya, napangiti na rin. Di ba, mga kababayan? Yan ang resiliency ng mga Bicolanos, ng mga Filipino. Kahit tinamaan po ng bagyo, nakangiti pa rin. Alam nila kasi na may presidente tayong mapagkalinga, totoong nagmamahal at totoong nagsiservisyo sa ating mga kababayan. At hindi sila papabayaan, mga kababayan, sa kanilang pangangailangan at recovery, rebuilding ng kanilang mga nasirang tahanan. Yan sabi dito, pinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tulong ng gobyerno sa rehabilitasyon ng fiber production industry ng Catanduanes sa isang situation briefing kasama
ang pamunuan ng probinsya tinalakay ang pagsusuri sa pinsalang dulot ng Super Typhoon Pipito sa lokal na industriya ng Abaca. Binigyang diin ni PBBM ng direktiba ang DA at DOLE na magtulungan sa pag-alalay sa kabuhayan ng mga magsasakang naapektuhan. Yan ang industriya kasi, mga kababayan, Abaca industry ang hanap buhay ng mga taga-Catanduanes, mga farmers po doon. Ito po yung ambush interview ng mainstream media. Of course, the local government of Catanduanes and together with the different departments and the different agencies, the conclusion and the assessment that we have arrived at is that dito sa Catanduanes, hindi ang talagang naging problema ay yung malakas na hangin. At sa kalakasan na halos 200 kilometers per hour lang naramdaman nila. Kaya makita naman ninyo pag umiikot, talaga yung mga bubong, linipad, yung mga kahoy ay bagsak. At yun ang ating kailangan bigyan ng solusyon dahil ang pinakamalaking naging problema, well, of course, yung agricultural damage. At dito sa Catanduanes, center ito ng production ng Abaca. At maraming nasira, so kailangan natin tignan ulit kung paano tayo mag-replant. Ngunit in the immediate, ang kailangan is reconstruction materials at nakahanda na kami, kagaya sa mga ibang lugar na tinamaan ng bagyo, ay maghahanda kami ng mga construction materials. Meron din tayo na binibigay na cash assistance para sa mga household na partially damaged ang kanilang bahay at saka yung totally damaged ang bahay. Kaya para mayroon silang pambili ng mga gamit. So this is tuloy-tuloy pa rin yung ang priority ngayon after I got back to Manila. Ang magiging priority ko is yung telecommunications. Para bumalik ang telepono, meron silang libreng telepono, yung internet para may communications. Yun lang ang problema. Yung sa power, ganun din. Kagaya ng mga ibang lugar, kailangan natin, dahil sa damay ng tinamaan, ang ginagawa natin ay yung mga linemen sa mga lugar, mga probinsya na hindi tinamaan, hinihiram muna natin sila para tumulong. Ngayon, pagka natapos na nila matignan, ma-inspection lahat, at sabihin nila na maayos na yung sistema, pwede nang ibalik ang kuryente. Pero yun na lang yun ang hindi pa natin na ayos is the communication at saka yung power. Yung communication, may kumpiyansa ako na babalik agad dyan. Yung power, baka mas mahirap ng konti, pero we will do what we can. Sir, I think you had an important phone call this morning. Yes, I did. Kaninang umaga, kaya na-delay itong lakad ko na ito is because I was able to schedule a phone call to President-elect Donald Trump. At nakausap ko siya kaninang umaga at naaalala naman niya ang Pilipinas. Ang kaibigan niya talaga, mother ko. Kilalang niya yung mother ko. Kinukumusta niya how is Imelda? Sabi ko, pinabati ka nga. Tapos patuloy namin pinag-usapan ang samahan, the alliance between the United States and the Philippines, and I expressed to him our continuing desire to strengthen that relationship between our two countries, which is a relationship that is as deep as can possibly be, because it has been for a very long time. And I also reminded the President-elect that ang mga Pilipino sa Amerika overwhelmingly naging binoto nila si Trump. Kaya I'm sure maalala na yan pagka tayo ay para pag nagkita kami. At plano kong makipagkita sa kanya as soon as I can. Sabi niya siguro baka nasa White House na siya para bago ako makapunta. But anyway, it was a very good call. It was a very friendly call, very productive. And
and I'm glad that I was able to do it, and I think President-elect Trump was also happy to hear from the Philippines. Relatedly, sir, I'm sorry? relatedly po dun sa topic ng immigrants ng mga Filipinos, si President Trump confirmed that there's We going to be... didn't talk about that. We didn't talk about it. It was just a congratulatory call. But of course, our ambassador is already working on it. Yeah. All right? Thank Paano yan mga DDS? Mas close si President Bongbong Marcos kasi best friend si si dating First Lady Imelda Marcos. Yung pinakita ko sa inyo, may picture sila nung kabataan pa ni Trump. Sabi ko sa inyo, yung building ni Marcos, nabili ni Trump, yung Trump Tower sa New York. Kaya yung sinasabi po ninyo na si Digong, best friend ni Trump, malabo po. Ang best friend ni Trump po, ang Marcos family. Kaya lalo na magiging maayos ang relasyon ng Pilipinas sa Amerika nang manalo mga kababayan si Trump. Ano kayo ngayon? Irrelevant na po si Digong kasi wala naman siya sa posisyon. Yung mga leaders ng mundo, binibigyan ng importance po. Yung incumbent, alangan man yung ex-president, wala na yung influence. Kay Xi Jinping man lang. Importante si Digong, kay Xi Jinping man lang. Pero sa ibang mga leaders ng mundo, lalo na sa Amerika, malabo po. Mas close ang mga Marcoses kay Trump. Mismo sinabi ng ating Pangulong Bongbong. Tinawagan niya para i-congratulate mga kababayan. Tuwang-tuwa naman si Trump. So yung dalang ayuda ng ating Pangulo, 50 million pesos tulong pinansyal sa provincial government ng Catanduanes, plus siyempre itong mga relief goods, mga pagkain. So makikita ninyo sa mukha ng mga taga Catanduanes ang tuwa dahil sa agad-agad na pagsaklolo ng ating Pangulong Bongbong at sa ni Speaker Martin Romualdez. Ayos pa? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.